World War II pala to, na pinatay habang naglalaro ng tagu-taguan sa panahon ng air raid. So, hindi ko lang sure kung anong air raid. So, search mamaya yung kung anong air raid na yan. So, pamilyar ba kayo sa kwento ni Hanako-san? So, Hanako-san, urban legend sa Japan. So, si Hanako-san ay isang urban legend sa Japan tungkol sa isang diwa ng isang batang babae na nagngangalang Hanako na nagmumulto sa mga banyo ng paaralan. Tulad ng maraming urban legend, ang mga detalye na pinagmulan ng urban legend ay iba-iba depende sa mga nagsasabi. So yun, kapag urban legend talaga ay paiba-iba talaga ang kwento kasi nga napapasa-pasa na, ipasalin-salin na yun eh. Kasama sa iba't ibang bersyon ng kwento na si Hanako-san ay isang multo ng batang babae noong World War II. Isa pala siyang batang babae ayon sa ibang bersyon ng mga urban legend na namatay noong World War II pala to, na pinatay habang naglalaro ng tagu-taguan sa panahon ng air raid. So, hindi ko lang sure kung anong air raid. So, search mamaya yung kung anong air raid na yan. Ang mga alamat tungkol sa Hanako-san ay nakakuha ng ilang katanyagan sa mga paaralang Hapon o sa mga Japanese school kung saan maaring hamunin ng mga bata o ng mga kaklase na subukang ipatawag si Hanako-san. So pwede nilang ipatawag. So yun yung ginawa nilang games. Karakter ay nilalarawan sa iba't ibang media kabilang ng mga pelikula, manga, anime at ang mga video game. So ito siguro yung batang babae na may pulang suot. So yung parang nakapulang palda. At hindi lamang bilang kilalang Hanako-san kundi bilang Hanako-kun, ang lalaking bersyon. Hindi lang pala to babaeng bersyon, meron din palang bersyon ng lalaki. So kung si Hanako-san ay yung babae, so Hanako-kun ang pangalan naman pag lalaking bersyon. Ayon sa alamat o ayon sa mga urban legend, ang Hanako-san ay ang espiritu ng batang babaeng nagmumulto sa mga banyo ng paaralan at maaaring nilarawan bilang isang yokai. So di ko lang alam kung ito yung yokai o isang yuri na nag-iibang physical na anyo o nag-shifting. Ngunit siya ay karaniwang nilalarawan bilang nakasuot ng pulang palda o damit. Iba-iba rin ang pinagmulan ni Hanako-san depende sa kwento. So yun, so nagkaroon na nga ng lalaking Hanako-san si Hanako-kun. So si Hanako-san ay isang batang babae na pinatay ng isang estranghero sa isang mapang-abusong magulang. So sa isang bersyon naman, siya ay pinatay sa banyo ng paaralan. So dalawang bersyon to, pinatay siya sa isang mapang-abusong magulang, o isang version naman ay pinatay sa banyo ng isang paaralan. Sa ibang version naman, siya ay isang batang nabuhay noong World War II at pinatay sa isang air raid habang nagtatago sa isang paaralan. So tatlong version pala kung anong kinamatay niya. Upang ipatawag si Hanako-san, madalas na sinasabi ng mga individual o mga kabataan ay dapat pumasok muna sa banyo ng babae. Kasi karaniwan is nasa ikatlong palapag pala ng mga paaralan yung mga banyo. So kumatok na 3 beses, sa ikatlong beses ng katok ay magtatanong kung naroroon si Hanako-san. So kailangan mo na pumunta sa pangatlong palapag na banyo sa mga Japanese school at kakatok ka ng 3 beses. So sa ikatlong beses na katok mo, kailangan tatanungin mo kung andyan na ba si Hanako-san. Naroroon na si Hanako-san, sasagot siya ng ilang pagkakaiba na oo, ako nga. Depende sa kwento, maaaring masaksihan ng isang individual ang paglitaw ng isang duguan o multo na kamay. So yung iba pala, kamay lang na duguan ang nalitaw. O si Hanako-san mismo ay maaaring hilahin sila papuntang underworld. So yun. So minsan kamay lang na duguan ang nakikita nila, or minsan si Hanako-san mismo. So hinihila niya yung mga tumatawag sa kanya papuntang underworld. O pagdating na sa impyerno, so maaris lang kainin ng isang butiking may 3 ulo. So meron din palang
sa impyerno. So parang iba sa underworld is yung ulong tatlong aso sa mga Roman urban legend ba yun? O mga Roman mythical creature yung may tatlong ulo, three-headed dogs. So ang may akda pa nito is si Matthew Mayer. So isang folklorist at saka isang author ng mga libro. So ang alamat ni Hanako-san, bitinayo noong 1950s, si Michael Daylan Foster, may akda ng Book of Yokai o Mysterious Creature of Japanese Folklore, ay nagsabing na ang Hanako-san ay kilala dahil ito ay isang urban legend na nauugnay sa mga paaralan sa buong Japan mula noong 1990s. Ginamit ito sa mga pelikula, kaya naging bahagi ito ng kulturang popular. Hindi lang orally or transmitted o local folklore. Noong 2014, inilarawan na isang artikulo na inilathala ng NPR ang Hanako-san ay bilang naging isang kabit na mga alamat sa lungsod ng Japan sa nakalipas na 70 years. So ayun, so doon pala nagsimula yung mga nakikita nating anime na bata na naka-red na palda. So siya pala talaga si Hanako-san, isang urban legend sa Japan na nagmumundo sa mga banyo. So yun, so hindi ko alam kung anong version na narinig nyo sa Hanako-san. So comment down below guys kung ano yung version na narinig nyo na. Kung yung dati ba siya nabuhay ng World War II, or pinatay ba siya ng pang-abusong magulang, or pinatay ba siya ng isang estranghero sa CR ng pampublikong paaralan. So yun, comment nyo lang guys kung ano yung alam yung kwento ni Hanako-san at kung sino man yung nakarinig din ng kwento ni Hanako-san. Comment nyo kung anong years yung narinig si Hanako-san, kung anong years nyo siya narinig na kinuwento sa inyo. So yun lang for this video guys. So sana may natutunan kayo sa mga urban legend na kinuwento natin ngayon. Pa-like, share, and subscribe na rin guys sa channel natin para makapanood pa kayo ng mga ganitong mga videos, ganitong mga urban legends. So hindi lang sa Japan kundi sa iba't ibang panig ng mundo or sa Pilipinas na lang. Pero ngayon, puntahan natin yung ibang bansa. Kasi masyadong nating alam yung mga folklore sa Pilipinas Masyadong memorize na ng iba yung mga urban legend dito So sa ibang bansa is di pa nila masyadong memorize. So yun ang topic natin ngayon.